pero nakaligtas naman sila. Hindi lumiliit, bagkus lumalaki pa ang pagtaas ng bilang ng poverty rate sa bansang Pilipinas. Mahigit 16.3 milyon mga tao ang nakakaranas nito. Sa taon lamang ng 2024, isa sa malaking isyong kinakaharap ng bansang Pilipinas ay ang mga pagdami ng populasyon ng mga taong nakakaranas ng kahirapan sa bansa. Sa bayan ng Baliwag, sa Barangay Poblasyon, sa tabing ilog na mas kilala bilang Little Baguio. Dito namin natunton ang pamilya ni Ate Pen. Sa aming pagtatanong, sa unang araw ng aming pagpunta sa tahanan ni Ate Pen, ay unti-unti naming nalaman kung ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang buhay sa araw-araw niyang pagtitinda. Anong oras po kayo namamalengke? 5 ng umaga. Tapos pag-prepared po kayo ng food, anong oras po kayo nagtitinda? Ganitong oras, kaso ang kabilihan sa hapon po. Mga bandang po. Pag nakuha niyo na po ba yung benta niyo, magsasara na po kayo agad or uubusin niyo pa rin po yung paninda niyo? Mga sara ko 7. Kahit po hindi maubos yung paninda niyo. Paano po yun kung hindi niyo po makuha yung puhunan niyo? Okay. Pag may natitira, dadagdagan ko na lang ng konti. Yung kulang na lang ang bibili. Tapos pwede biglang niya pa rin po sa kinabukasan. Lalagay ko siya sa yung box na may yelo. Para hindi siya masira. Magkano po yung puhunan niyo sa pagtitinda? 500. Pinagkakasya ko na yun kung ano mabili. Kasi doon sa 500 hindi pa siya kasama yung yung karne ng baboy. Kasi dapat meron akong karne kaso minsan hindi afford yung budget. Kaya ito lang. Kumikita naman po kayo ng sapat po sa... Pagka mabili, Sabado at Linggo siya mabili, kumita ako ng 7, 8. Pagka ordinaryong araw, 300 lang, 400 lang. Nagagamit niyo naman po siya sa pang-araw-araw na pamumuhay niyo? Pag nagsara kasi ako ng 7, umaam kaming palengke, nagpa-parking asawa. Bali yung napaparkingan namin, yun yung hindi pinamamalengke. Pinagkakasya ko lang. Paano po pag parehas po kayong mag-asawa walang kita? Ano po yung nangyayari sa... Minsan wala kaming tinda. Tapos, minsan dito lang kami sa bahay. Magawa kaming parang kung paano kami magkakapera sa magati. Para po may pambili ng bigas? Sa kilong bigas, tas baon ng mga bata, almusal. Lahat po ba sila nag-aaral? Kinder saka grade 4, grade 6. Magkano po yung kita nyo sa bawat linggo? Pagka Monday lang, may kita lang ako 300, 250. Pagka talagang nauubos siya, mga 1,000, gano'n. Pag kompleto itinda ko, kasi may hotdog pa yan Kaso minsan di ko nabibili pagka hindi nakasya. So, bali ihaw-ihaw po talaga siya na maraming... Pagka yung hotdog lang na kalahating kilo, pinagkakasya ko lang. Minsan kasi may time na matumal, di siya nauubos. Natitira. Minsan yung hotdog natitira, inuulam na lang ng mga bata. Kaysa bumili pa. Pagkatapos ihanda ang mga panindang inihaw, katulad na lamang ng isaw, dugo, at ulo ng manok, ay agad naman itong nilagay sa nakalatag na lamesa na nagsisilbi bilang tindahan. Mga 5, gano'n. Medyo maliwanag. Bukod sa pagbebenta ng inihaw at sa malamig, si Ate Penden ay nagtitinda ng saging konyelo na nagkakahalaga ng 10 piso.
tapat ng bahay nila Ate Pen ay mayroong bilyaran na nagkakahalaga ng 5 piso sa kada laro. Aniya ay isa ito sa pandagdag kita nila. Makalipas ang ilang oras ay bumalik kami sa kanilang tahanan upang malaman kung kamusta ang paninda at benta ni Ate Pen. Nabanggit niyo po kanina na ganitong oras po kayo marami nabebenta. Ngayon po ba may nabenta na kayo? Meron na nasa 100. Nasa 100 pesos pa lang po. Hmm. So, bale po, wala pa rin po doon yung puhunan niyo. Wala pa. Bali, ang yun, mga 5 hanggang 6. Kapag gabi, gano'n. Ngayon pong araw, ano po yung expected na kita niyo? Sana lumabas yung tubo ko, tsaka yung puhunan. Para kinabukasan, makadagdag ng panindaw. Paano niyo po yun ngayon mapagkakasya sa kakainin niyo po sa pamilya niyo tapos po sa pambili ulit ng paninda niyo? Minsan meron kasi akong binibilan na pag kulang yung pang budget ko, binibigay na lang niya. Tapos kinabukasan ko na lang babayaran yung kulang. Bali, para po kayo naglo-loan doon sa mismong tindahan. Mm-mm. Paano po kung hindi na po talaga nakaano at matumal po talaga ang tinda ngayon? Wala. Hindi siya umaabot ng ganun. Kung ano lang benta ko, yun lang. Kakasyahin ko. Para po sa bills ng Kasama na sa din yung foods, bigas. sa pagkain Kaso, niya rin po. Kinabukasan, may bigas kaso yung ulam, hahanapin pa namin yan. Bali po yung kinikita niyo is hindi pa po talaga sapat sa pangkain niya po talaga. Oo. Hanggang sa bigas lang po siya. Yun lang. Gandun lang inaabot. Nasabi niyo po kanina, yung kita niyo is pang bili ng bigas at ulam niyo. Paano naman po sa asawa niyo? Ano po bang trabaho niya? Construction sa Sabang. Construction worker po. Mm. Paano po pag pinagsama niyo po yung kita niyo? Nagsasakto po ba talaga siya? Hindi. Hindi kasi minsan matumal, wala akong benta. Bali, nasaan lang namin kita niya. Ganun. Minsan sa isang linggo din niya nakukumpleto. Sa construction po ba, regular worker siya or pa-extra-extra Extra lang? lang. Ganun. So, mahirap din pong alamin kung kikita po ba siya sa araw na yun kung wala siyang Minsan pag umuulan, wala siyang gawa. Straight. Tapos po kung hindi rin po magkatrabaho, tapos wala rin po kayong pangkuhunan, saan niyo po kukuhanin yung pambili niyo ng pagkain? Nangungutang, ganun. Kung saan pwedeng umutang ng pambiling pagkain. Palaki po talaga ng palaki yung loan dahil po sa hirap po ng trabaho. Kasi pag nagkakapera kami, hindi naman lahat nabibili namin. Pag kung ano lang yung abutin ng pera. Ganun. Tsaka meron pa rin po kayong pinapaaral. 3 yung nag-aaral ko. Tatlong pinapaaral, negosyo pa po, tapos pagkain. Pagkain. Saka yung mga bilihin sa loob ng bahay, kung ano yung wala. Tapos po yung mga gamit pa rin ng mga bata. Makalipas ang ilang araw, ay bumalik kami sa tahanan ni Ate Pen upang malaman ang ibang detalye patungkol sa hagupit ng bagyong Ulysses. Sa di kalayuan ay nakita namin si Ate Pen na papauwi sa kanilang tahanan galing sa organisasyon ng Tupad. Katulad po ngayon, wala po kayong trabaho, pero may tinda po kayo. Ano pong hakbang ang ginagawa niyo para mapabuti po yung sitwasyon niyo ngayon at maraos niyo po? Bali, pag pumasok siya start niya bukas, papasok siya sa trabaho, tapos magtutupad ako. Bali, half day lang ako nagtitinda. Pag uwi ko, magsiset na ako ng paninda ko para pag uwi niya sa hapon, kahit pa paano, pambili kami bigas, pambili tinapay o pangailangan sa bahay. Tapos kinabukasan kasi may pasok na pambaon ng mga bata, pambayad sa Christmas party nila. Ngayon po, sa tingin niyo po ba makakaraos kayo sa pang-araw-araw niyo? May pasok pa po bukas at pangbaon ng mga bata. Sa tingin ko makakaraos naman, basta katapa may tiyaga. Yung tipid, pagtitipid kasi kailangan. Bawat bagay kasi ngayon binibili, lalo na't matataas bilihin ngayon. Ayun po, in terms po sa matataas ng bilihin, ngayon po wala po kayong stable na trabaho. Gaano po kahirap yan para sa inyo? Mahirap kasi may time na
pag may bigas kami, wala kaming ulam. Minsan sa umaga. Hindi naman sa pagano, yung hindi na kami nag-aalmusal mag-asawa, baling yung mga bata na lang kumain. Kasi ang bata hindi makakatiis sa gutom. Eh kaming may edad na kahit paano, kaya pa. Bali pag nagsayang na ako ng 11, kasama na yung tanghalian at almusal namin. So may time po talaga na hindi kayo kumakain sa isang araw. May time talaga na hindi. Pinipilit namin yung mga bata kasi pumapasok. Sila po yung tinatawid Oo, niyo yun. sa Pinagkakasya ko lang magkano sobra. Binibili ko na sila almusal kasi yung matitira, baon nila. Bali kasi ang baon nila minsan, 10 piso lang. Pinagkakasya ko na kasi kako. Naintindihan niyo naman yung sitwasyon natin. Hindi tayo ganun sa pera. Naiintindihan naman po ng mga anak Yung anak ko naman kasi hindi sa pagano. Bilang ko silang tig sa isang balot na tinapay, tas may tubig, may tumbler kasi sila. Okay na sa kanila yun, tas bigyan ko silang tig sa 10. Nararaos na po nila Oo, nararaos sa mama, hindi ko nagastos yung pera ko. Kasi may baon akong tinapay dyan. Noong taong 2020, kapanahunang nalalanta ang bagyong Ulysses. Maraming mga pamilya ang naapektuhan. At ayon sa DSWD, ito ay umabot sa 3 milyon. Kabilang na sa naapektuhan ay ang pamilya ni Ate Pen. Naapektuhan ang kanilang bahay sa pananalanta ng bagyong Ulysses na kanilang pinag-iipunan. Natanggal ang bubong, nasira ang dingding, at nalimas din ang mga gamit na kanilang ibinundar. Kasama na rito ang kanilang mga birth certificate. At ang tanging natira na lamang ay ang bowl sa kanilang palikuran. Patuloy na nananalasa ang bagyong Ulysses sa iba't ibang Lalawigan ng Rizal sa matinding apektuhan ng bagyong Ulysses. Tumutulong ang update mula sa ating nadala Rizal ng bagyong ABC Ulysses. Ito, dito kami natutulog kasi eh. Bali, sama-sama kami ganun. Sa taas kasi, hindi kami pwede kasi malikot sila matulog. Baka mamaya malaglag, ganun. Tapos dito yung CR namin. Dito. Yan, ganyan lang. Kasi dati pader siya eh. Nung bumagyo, nag-iba lahat. Bali, ang natira lang sa amin yung pinaka-bowl ng CR. Yan, lahat ng buo. Tangay yan, pati mga gamit. Yung mga damit. Bali, panibagong pundar na ngayon to. Bali, ito, taas namin to. Ilalagyan lang namin to ng gamit pag bumabaha. Kasi hindi namin ginahakot lahat. Paano wala kami lalagyan. Bali, yung dinadala ko lang yung importante. Yung mga sinusot nila sa school. Tapos yung mga ID, mga gamit sa school. Yun lang. Yun lang yung naakit namin pag bumaba. Kaya pagdating namin dito, yung panibagong linis. Kasi nung bagyong Ulysses, pader yan eh. Bali, nag-iba. Panibagong tayo na namin ngayon. Bali, ilang taon na po kayo rito? Na ako dito eh. Mga siguro 11 years na. Kasi mag-11 anyos na yung panganay ko. Ilan naman po kayo magkakasama dito sa bahay? 5 lang kami. Kami mag-asawa tsaka yung 3 anak ko doon. Sa nagdaan pong bagyong Ulysses, paano mo po nasabi na naging mas matatag yung pamilya niyo? Katulad ko ng may hama na ganun. Bali kasi bumaha kasi ng Ulysses eh. Wala akong kasamang asawa dito. Bali, lang kami. Kami mag-iina lang, yung 3 anak ko tsaka ako. Kasi lumaki yung tubig eh, madaling araw. Tapos may sakit yung panganay ko. Taas na mataas lagnat niya. Tapos, bali, binagsakan na ng puno yung likod ng bahay namin. Eh. Bali, kinabahan na siyempre ko. Ang ginawa ko, doon ako niligtas yung mga anak ko. Tapos, babalikan ko sana ibang importanteng gamit namin. Eh, hindi ko na nabalikan kasi mabilis ang laki ng tubig eh. Bali, paglabas namin, lagpas tao na. Hindi po talaga kayo wala akong na-survive eh. Bali, ang na-survive ko, kung ano yung suot namin, yun lang talaga. Walang dala, wala kahit ano. Wala po ba kayong kasama nun? Wala. Kasi rin yung mga tao, parang biglaan eh. Kanya-kanya na kami. Walang pakialam sa isa't isa kung sino yung Walang ginawa ko para makalabas kami. Sa pilitan akong lumabas dahil may mga puno eh. Ginawa ko, nilagyan ko sila ng bundle para makalabas kasi mababasa eh, nilalagnat. Nung pagdating namin dito, sabi ko sa anak ko, mauna na siya kasi para on case na lumaki talaga yung tubig, at least nakasurvive sila doon. Yung pagdating namin siguro mag-uumaga na. Sabi nung asawa ko, nung hinanap kami sa evacuation, bali hindi niya kami nakita kasi nasa sulo kami. Tinanong niya una ko, yung na-survive ko yung mga bata, sabi ko, oo. Tapos wala kaming
Bali, nung lumabas po talaga wala po talagang nakuhang kahit ano. Bali, pag uwi ko, wala na ako nadatnang yung pinapagawa kasi namin ng bahay, inutang ko lang. So, yung ano po na yon, yung inutang niyo na po na yon, is binayaran niyo pa rin po kahit ala na po talaga kayo. Kasi sa rules namin, oras na natanggap namin yung pera, hulugan namin yung 6 months. Pero sabi ko, siguro ako hamon to para nalagpasan namin. Yes, wala kami na survive kahit mga nakatapa kami noon. Tapos wala kaming makain kasi first lang ng bagyo, parang handa pa lang yung mga tao ng gobyerno para mabigyan kami ng pagkain. Yung pagdating ng asawa ko, sabi ko, kompleto na may mga anak ko. Kasi wala ako nakakuhang gamit kasi biglaan yung laki ng tubig. Tapos hindi kami makalabas kasi marami nang bumuwal na mga puno tsaka yung mga wire ng kuryente na sulapag na. Pero iniwasan namin kasi may mga ground yun kasi nakatya sa gitna. Labas namin ng bahay. Bali yung mga nanay ko, hindi ko na rin nabalikan. Pero nakaligtas naman sila. Kaya lang naghanapan na kami nung pagdating ng mister ko. Nihanap yung mga bata. Sabi ko, evacuate naman lahat kasi lahat ng gamit natin natangay. At yung may food cart kasi ko nun, natangay din lahat. Bali, birth certificate nila, lahat ng papeles nila na pinaghirapan kong ipundar kasi kailangan sa school. Bali ngayon, panibagong pundar na namin yan. Sabi ko sa mister ko, wag na muna namin ipagawa kasi may time na sunod-sunod ang bagyo. Baka kumasayang lebera namin. Ayun po, yun sa loan nyo po dito sa pinampagawa nyo ng bahay. Ano po yung mga hakbang niya para po makabangon po kayo dun sa nangyari sa Nag-start inyo? ako siguro magtinda uli. Tapos yung mister ko, minsan nangangalakal siya nung wala pa siyang trabaho. Sabi ko, pagsamahin namin yung kita namin para makaraos kami sa utang. Tapos yung iba naman, mga tulong ko, may nag-volunteer magbigay sa amin mga damit. Nakainaipon ko yung damit na yun. Tapos, ayun nga, pagka nakakapera kami, paisa-isa bili. Tapos sabi ko sa sarili ko, kaya natin to kasi nandito na pagsubok na lang pagsubok siguro ako yun. Kaya pag may ipon kami, may sobra akong pera, pinibili ko yung mga kahit isang short. Tsaka yung mga kailangan namin. Tapos nakaipon ako ng bigay mga rasyon. Napag-ipon namin yung para pasaing namin. Tapos yung maraya kong napundan, may super kalan ako, natangay talaga kasi biglaan yung impact ng tubig dahil nasa dulo kami. Kaya sabi ko, pag uwi ko, parang, yung sabi niya, parang gumuho yung mundo namin kasi lahat ng pinaghirapan namin nawala. Nag-wash out po yung lahat. Talagang wala, makikita mo siya, flooring lang talaga yung mga CR namin, yun lang natira. Lahat, but malinis to pag, tapos ng bagyo, napakalinis ng lugar na to. Tapos parang pag tinignan mo siya, para bang, nangyari sa lugar natin, sa pinaghirapan namin bahay. Bali kasi yung bahay namin na yan, may pader siya. Meron siyang harang na mga pader sa labas. May gate na maliit. Yun, lahat natangay yun. Pati mga damit ng mga anak kong bigay ng nakarampas ko. Yung iba sabi ko, siguro, sabi ko sarili ko, kaya ako may bundar lahat yung nawala. Sabi naman ng asawa ko, siguro, kakayanin natin kasi kahit mahirap, basta kompleto yung pamilya namin. Pero sa yung ibang pamilya, may nalunod, may na hindi pa nakikita nun. Pero ang ginawa ko, hinilig ko makalabas talaga kami kasi talaga, yung gilid kasi na yun, may bungal ng puno. Siyempre, kinakabahan ako kasi nabagsakan na rin yung likod namin. Kaya lumabas na kami. Bali, may tumatawag na sa amin dito. Wala na raw kami. Sabi ko, lumabas na kami, nasa court na kami. Pero nanginginig pa rin kami kasi napakalamig ng hangin. Tapos yung inisip ko rin yung magulang ko kasi dito lang nakatira sa kabila. Nakarabas kaya ako sila, naka-kompleto. Nung nakita-kita kami sa evacuation, kompleto naman. Pero pag-uwi namin talagang ganos lahat, nawala. Bilang isang ina po, gaano po kahirap makita niyo po yung anak niya na paunti-unti na lang ang binibigay niya, hindi na katulad ng dati? Mahirap. Kasi pero ginagawa ko parang sabi ko nga, pagkagaling ko sa school, ihahatid ko sila, nagtitinda ako. Para in case na manghingi sila na, pabili ako tinapay, mawala akong ganito, maibili ko.
Tapos minsan yung may extra din minsan may nagpapalaba kasi sa akin. Tinatanggap ko rin yung kahit konti. Para makabili lang kami bigas sa isang kilo, pambaon nila. Katulad po ngayon, parehas po kayong hindi stable ang trabaho. Paano po pag may kailangan yung mga anak niyo pero hindi niyo po talaga kayang ibigay? Minsan hindi ko sila, wala na may activity sa school, hindi ko sila sinasali. Pero kinakausap ko sila kasi, sabi ko minsan sa teacher, ma'am, hindi ko sila isasali kasi kapos kami. Susunod na taon na lang mukha ko. Pero masakit kasi, minsan lang dumating sa bata yung ganung okasyon, hindi sila nakakasali. Kasi walang kita yung papa nila, mahirap naman mangutang kung wala rin kami pambayad. May time po ba na sumama na yung loob ng anak niya sa inyo dahil sa ganun? Siya yung umiiyak din sa gilid, ganun. Tapos sabi niya, masasali, sabi ko wala pa tayong pera, hindi pa kayo pwede sumali. Yan. Bilang ina po, sa nangyayari pong ganun sa pamilya niyo, sa sinasabi po ng anak niyo, paano niyo po tinitake yun? Minsan pagka ginagawa ko silang para pagkakaya ko yung bayarin o nangungutang ako, yung sinasabi nilang tubo yung extra, para utang ko 500 para makabayad sila, babalik ko na lang sa gano'n pag nagkasahod. Pumapayag na makakad pa paano isasali ko. Pero may time na pag hindi namin afford yung bayarin, hindi ko talaga sila sinasali. Sabi ko sa susunod na taon na lang, next time na lang pag may budget na kami. Napakahirap po sigurong i-take na sa sarili po natin na hindi po natin ma-provide lahat ng kailangan nila. Kaya sabi ko sa kanila, mag-aral mabuti para kung hindi ko man naibigay yung iba, sa sarili na lang nila kaya nilang gawin. Makakuha nila yung gusto nila pag nakayari sila ng pag-aaral. Bilang isang ina po, ano po yung pangarap niyo para sa mga anak niyo? Yung makatapos sila ng pag-aaral, marating nila yung gusto nila o maabot, na hindi nila danasin yung nadanas naming buhay ng mahirap. Kaya sabi ko kahit mahirap o kahit mangutang, kahit anong gawin namin, basta marangal, maitaguyod lang namin sila. Meron na po bang time na naghinala na rin po kayo sa sarili niyo na hindi ko na kaya? Paano kami magsasurvive kung hindi ko na rin kaya? Pag gabi kasi yung mahihiga kami, yung parang mamahinga na lang ako, gano'n. Tinatanong ko sa hanggang saan kaya ako yung ganito, kung kakayanin pa namin. Sabi naman nung isa, kaya natin to, pero kahit mahirap, basta kumita tayo para sa mga bata. Kaya may time na sila na lang yung pinag-aalmusal namin. Tapos balik kami, magkakape, gano'n. Pagdating ng 11, pag-uwi namin, galing ko silang sunduin. Saka ako nagsasaing, tapos mauna na ako kumain. Pag-uwi silang tatlo, sabay-sabay na. Yan, sa usapang kulang po talaga para sa pamilya niyo lahat ng kita natin. Kulang talaga. Pagka hindi ka sabi nga dumiskarte, kahit maliit yung kita, talagang walang mangyayari. Hindi mo sila mapapakain sa 3 beses maghapon. Pero pagka naman, kunwari, na 1 week may trabaho yung papa nila, sabi ko, sige, oras ka ako sumelde papa niya, bibili ko kayo ng gusto niyo ng pagkain. Pero unahin natin yung pagkain muna natin. Kasi in case na maubos yung pera, may isasaing tayo, may pang-almusal kayo, gano'n. Ayun po. Parehas po kayong walang stable na trabaho. Nagkaroon na rin po ba kayo ng alitan dahil doon? Minsan pagka yung sa tingin ko ayaw niya, wala siyang magawa, hindi naman sa sinasabi kong talagang wala siyang magagawa. Yung paraan, sabi ko, hindi ka makagawa ng paraan para kahit paano may isahin tayo o kinabukasan may baon yung mga bata. Pero ako, gumagawa ko ng paraan. Kaya nga sabi ng kapatid ko, ate, yung parang malakas yung loob mo. Marami kang kakilala, gano'n na pwede mong daingan, pwede mong hiraman. Pero yung taong hindi ko dapat nahiraman, nahihiram ako kasi sabi nga, gagawin mo yung lahat para sa pamilya mo. Ayun po. Gaano po kahirap sa sarili niyo na ang tingin ng iba sa inyo, malakas kayo, kaya ko to, nasusurvive ko, pero... Minsan, mayroon ako mga kakilala dyan na, kumare, gano'n. Sabi niya, hiling, mapalatawa ka, gano'n, sabi ko. Kala nyo lang yun, pero pag ako lang mag-isa, siyempre, andun yung lila ka na lang luluha, gano'n na. Kala nyo lang masaya ako, pero may problema rin ako na hindi ko dapat sabihin sa inyo kasi personal, gano'n. Pero may time na
gagawa sila ng paraan, meron akong ganito, ito muna gamitin mo, isain mo. Ganun. Abot mo na lang pag nagkapera ka. Ayun, bilang isang ina po na malaki yung responsibilidad, parang ang hirap din po na sabihin kung ano yung nararamdaman niyo. Lalo na pag may sakit yung mga bata na kailangan dali mo sa ospital. Hindi ko siya madala kasi siyempre gagana pera. Gano'n. Pero sabi niya siya, madali na ikang gawa na parang basta dalhin mo muna na ospital. Gano'n. Sa mga oras po na yun, na hindi niyo na po talaga alam kung saan niyo kukuhanin ng pera niyo, kung ano po yung gagawin niyo, ano po yung ginagawa niyong paraan. Minsan nakaupo lang ako, nag-iisip kung paano ako gagawa ng paraan. Pero may time na, sabi nga, may mga gobyerno o na hihingi ako ng tulong, kung sa mayor namin dito sa Baliwag. Gumagawa ako kung ano yung mga requirements para ilapit yung tulong o ilapit yung pangailangan ng mga anak ko pag nasa ospital. Nakakakuha naman ako, kaya lang hindi siya ganun kalaki, hindi ko rin nabibiling lahat. Kung ano lang yung medyo kaya ng budget ko, yun lang nabibili. Tapos, yung sa asawa niya naman po, meron na rin po bang time na sumuko na rin po siya sa inyo? Minsan, sabi niya, bahala na kung hindi na sila mag-aral bahala na, sabi ko. Hindi naman ako solusyon yun, hindi sagot. Paano akong gaganahan yung bata kung sa iyo ka ako, nakikitang hindi mo kaya. Kaya sabi ko, kahit ano ka ako gagawin ko sa mga bata, basta ka ako marangal. Yung kahit manghingi ka, at least ka ako hindi ka nagnanakaw, at least alam nila yung sitwasyon ng buhay natin na mahirap lang tayo, na hindi natin abot yung ganun. Bilang isang ina po, gaano po kasakit sa inyo na makita at marinig niya na parang sinusukuan na rin po ng asawa niyo yung mga anak niyo? Masakit din kasi parang hindi siya tatay o hindi siya lalaki ganun, na hindi niya kayang gumawa parang kahit sa simpleng bagay lang. Pare ko, sabi ko, minsan inuutusan ko siya na wala katsak yan, parang advance na utak niya. Sabi ko, subukan mo muna para malay mo ako meron. Kumbaga, pinanghihinaan na po siya ng loob agad. Gaano po kabigat yon para sa inyo? Paano nga po dadalhin yun? Kung wala na po kayong kasama, kayo na lang po yung nagtatabuid sa inyong mga pamilya niya. Siguro may time na talagang nakaupo na lang ako, minsan nag-iisip, natutulala. Pero minsan kahit pa paano, nandiyan naman yung tatay ko, tsaka yung kapatid ko, na Ate Eka, samahan kita, ganun. Sige, para naman ako sa mga pamangkin nyo kasi walang trabaho isa. Minsan inaabot na ako kung sino yung meron, ganun. Thank you so much po, Ate Josephine, sa pagkwento po ng buhay niya sa amin. Salamat din kasi kahit pa paano, malaking tulong din sa amin na iabot mo ganun. Tila ay bakas pa rin sa kanila ang hagupit ng bagyong Ulysses. Sa gayunmay, nananatili silang matatag upang magkaroon ng pundasyon para sa kinabukasan.